Magandang gabi po mga ka-Real Talk kabayan. Ito pong muli ang inyong kaibabayan na si Chris Villanueva po dito sa Saudi Arabia, Al-Khobar. Ngayon po pag-usapan po natin yung napapabalita po na butot balat na po daw ang ating presidente, dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte na nakakulong po ngayon sa Dahig sa kasong crime against humanity po. Sa kasalukuyan pong dinidinig pa po o didinggin po ang kanyang kaso sa September tong 2025 po. Napabalita po na na-reject po yung ano niya, yung request po niya ng interim release o yung pansamantalang paglaya po niya kasi wala pong bansa na gusto pong maging host country para sa interim release po ng ating Pangulong Duterte. So no choice po sila kundi magantay po muna siguro kung meron pong bansa na tatanggap po sa ating Pangulong Duterte. Malamang ang bansa po natin hindi po natin tatanggapin kasi hindi po tayo kasama sa member ng ICC. At napansin niyo naman po yung inaresto po ang dating Pangulong Duterte papunta po sa Dahig, napahirapan na po. What more kung ibabalik po siya sa Pilipinas tapos kung babalik ulit sa kidnapper, baka mas lalo pang mahirapan. So hindi po siya bright idea. At hindi po talaga papayagan ng ating gobyerno po yan na makabalik dahil nga po sa threat po siya sa flight risk at saka threat po siya sa security. Hindi lamang po ng bansa po natin. Tungkol naman po sa iba pa po nilang pinipetition po nila yung dalawang judges ng ICC, rejected din po yun kasi hindi po sila kinatigan. So marami po silang mga rejection na nangyari sa ICC. Unang-una nga po, di ba, yung rejection na sinabi nila na kinidnap po sila. Na-reject po yun, di ba? Yun ang unang nila eh. Unang argument po nila eh. Now, ngayon po dun sa deteriorating health po ng ating Pangulong Duterte, nakakalungkot po kasi matanda na po yun eh. 80 years old na po siya eh. Kababirthday lang po niya, di ba po? Last month o last 2 months. Anyways, hindi po interesado sa birthday po ng ating Pangulong Duterte. Kaya lang po, ang tatapang pa rin po ng mga DDS supporter, lalo na po si Harry Roque kung magsalita po sa gobyerno. Kahit ano pong sabihin niyo pong pagmamatigas po talaga, hindi po bro na pauwiin po yan ng ICC. Kasi po may kaso po yan eh, crimes against humanity po eh. Unless na lang po siya, ma-acquit po siya, pwede po siyang mapalaya po. Kaya lang, kailangan mo nang dinggin yung kaso. Kung talagang wala pong kasalanan ng ating Pangulong Duterte, ditinggin na lang po niya, na lang po, ituloy na lang po yung kaso. Di ba? Wala po tayong magagawa, wala naman po magagawa ang bansang Pilipinas kasi hindi naman po tayo member ng ICC. Di ba po ba? Pwede po bang ipakiusap na pakawalan po yan kahit may kaso? Wala naman pong ganun. Kailangan muna, magkaroon po muna ng trial at ma-convict. Baka pwedeng tawag dito, i-request, pag na-convict na po siya, i-request na maparol as per request ng company, ng po natin, ng bansa po natin. Kung may ganun. I'm not aware kung meron pong ganung kaso. Anyways po, yung narrative lang po ng butot balat, nanggaling po yan sa unang asawa po ng ating Pangulong Duterte. Pinikap naman po yan ng mga DDS vlogger, tsaka po yung mga, alam niyo na po, yung mga panatiko po ni Digong. Tapos pinikap din po yan ng mga vlogger. Lalo na po ang ating yung pinaghahanap po ng batas ng Pilipinas daw ang ating dating spokesperson na si Harry Roque. Pakinggan po natin yung video po ni Harry Roque sa kanyang YouTube about po sa pagmamakaawa nga po nila na bring home Duterte, bring him home. Dali po, share ko lang po ito. Mahigit 13 hours, nandiyan na nila para nakikita niyo po rito si Harry Roque, medyo payat na po talaga siya. Nangayayat po talaga siya at medyo hindi na po siya ganun kaputian. Dati kasi maputi ito eh. Yung kaya lang yung pagiging maangas niya tsaka tingnan niyo po magsalita, mayabang pa rin po talaga eh. Kahit hindi po makauwi sa Pilipinas, ang yabang po talaga, taas po ng ihi. Ito po yung mahirap pa usap na tao. Sige po, pakinggan po natin paano ko na po, pinilay ko po ng ×2. Sabi din sa
At siyempre, kung ito pero hindi ko ngayon, sa natin, yung mga puti natin, hindi dito yung Duterte. Mga dito si Tatay Tito, si Duterte. Galing po nila, no? Yung nadudugtong-dugtong po nila yung kwento para kunyari, ba? Kumaga para po nangingi po sila ng ano, ng simpatsya sa mamamayang Pilipino po. It is, parang sabi niya, isang tabi na po natin yung kasalanan yung alleged na kasalanan ng dating Pangulo. Pauwi na natin siya. Pero yung paraan po nila ng pagpapauwi, paraan po nila ng pakikiusap sa gobyerno, tignan niyo naman po yung pananalita. Sige po, patuloy po natin. Hindi ako, makikinig lang ako. Kita na rin yung isa, pero nakikinig lang ako. Talaga rin, pero, sinabi ko rin yan, ito na. Ibig sabihin, ang hindi na tayo mo, kasi literally siya ito. Siguro naman, hindi rin natin lang dito, kung may naging, ito talaga ng natin po. Sakit na yung po yan. Sakit na yung po kayo, kaya rin yung pakit, yung nangyayari, ano siya yung gusto natin today. Pero di ba yan naman po yung request ni Duterte ngayon, dati, nang nakaraang taon, na kailangan ngayon na siya imbestigahan habang buhay pa daw siya. Papuntahin na yung ICC, dalhin na siya. Di ba parang ganun po yung ano po niya sa Quadcom. Tapos, iba naman po yung narrative niya. SED ko nga, gusto niya na siya ngayon, imbestigahan. O ngayon na nandun na siya, ba't nagre-reklamo si Harry Roque, di ba? Ang ito pa po, pero sila tayo din kasi dito na yung kada da pag dati na dito. Kaya yung ay pa, possibly ang sila tayo lang dito pa. Ang ano po, sila tayo nila, overwhelming ng ebidensya. Pero yung tumanan, hanggang ayun lang sila sa nakukumpinte ng mga list sa Pilipinas. Ang Pilipino lang sa kanya. Kung hindi nila naman. Kasi napadong po, hindi pa nakukulong si Duterte, malamang talagang hindi lalabas yung mga pulis na may paglalagyan sila. Ngayon, nawala na si Duterte. Umina na yung ano niya, umina na yung kapangyarihan niya. So yung mga pulis na nakautusan, somehow sabit sila doon eh. Pero kung magiging witnesses sila, malaking chances nila, hindi sila makakasuhan. Kung ng panahon ni Duterte, kung bumabaliktad sila, di may pinaglagyan sila. Si Harry Roque naman, pinaiikot yung ulo ng mga Pilipino. Hindi bilang politiko. Kaya nga po, tayo bibigyan natin kung bakit ito, balik ito na lang natin dito. Kasi kailangan ko sila loob. Kaya nga po siguro. Kasi masisiraan talaga siya ng loob, wala na siyang kakampi. Kaya na rin kakampi niya, wala na sa kapangyarihan pa. So kapag dumikit ka kay Duterte ngayon, may paglalagyan ka. Katulad ni Harry Roque ngayon, di ba? May pinaglagyan siya dahil nga sa alleged na human trafficking. Pakinggan po ulit natin. Pero nakawala na nila. Tapi nangyayari na ito, at siyempre, talagang siyempre. At talagang natin natin na ito, nakusabi mo yung basta 13 hours, pali-pali. Pinas forward ko na, wala ka marinig kay Harry Roque, paulit-ulit lang. Tingnan natin yung ibang sabi ng mga kababayan. Kasi kami dito, dahil po ay hindi na natin hindi pa lamang, pali-pali po sila dito. Ilang oras kayo sa lang, basta 13 hours, pali-pali sila. Ilang beses ka ulit mula sa dati dito? Some 2 cases. Napakagastos po yan. Ilang magkano rin ang gastos mo? Dahil kada po nyo ito, nag-aapi lang ilang buwas, nag-ano kayo hotel. Magkano kada po nyo ito? Well, makalaki po ang gasto ko. Nanti sa hotel lang, tsaka sa bus pa, siyempre may akong namin. Pero, yan po ay galing sa bulsa namin. Voluntary po ang pagpunta namin dito. Hindi po namin niliisin ang aming gastos. Ito po ay para kay Tatay Tito. Para ipakita po namin ang suporta at pagmamahal ko sa ating mahal na Tatay Tito. Kami po ay nalulungkot na huwag na naman namin narinig ko natin attorney. Ang lahat po ni Mama Isabel na nagsasabi ng gano'n na nga po. Ay gano'n ni Tatay Tito. Ito sa amin, nakasupport kami kagaling ko. Bawal ka na. Ano po ang plagay niya? Sana po mapalinda ng ating government ngayon, lalo na sa ating presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinangin ng lahat ng mga tao na nagmamahal sa Tatay Tito.
nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin. Na makauwi po na matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ay 80 years old na. Nasa loob ng ICC, Detention Center, na dapat walang siya dyan. Ginawa niya na maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapagbigay ng maayos na buhay sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Si Nanay Bolera rin. Paano mo naman nasabi nasa England ka? Sabi mo nga. Tsaka utang na loob, no? Kung di naman di kami magtatrabaho mga Pilipino, magkakaroon ba kami ng magandang buhay? Kung nasa naka ano lang kami sa bahay, nakatambay lang. Tigil-tigilan nyo nga po yung mga ano nyo, pagdadrama nyo. May kasalanan si Digong, kaya nandiyan po siya. Huwag niyo pong ano, huwag niyo pong ipagsantabi po yun. May kasalanan po yung dating Pangulo, dapat po niyang pagbayaran kung meron man. Kung hindi naman po siya nagkasala, napatunayan po pagdating po ng trial, makakalaya naman po siya, makakalaya naman po yan eh. Pero square naman po mga ano, mga hustisya sa ibang bansa. Huwag niyo sabihin binayaran ng Pilipinas yan. Eh, hindi nga tayo ano, hindi nga tayo member niyan, di ba? Huwag kayo masyadong madrama. Kasi hindi na uso po yung drama po ngayon. Mabilis na po ngayon ng impormasyon, fast-paced na po. Yung pagdadrama niya po yan, inabutan niyo po yung Mara Clara. Yung maabot po ng 7 taon. Wala na pong ganyan ngayon. Ang labanan po dyan, kaya po nandiyan si Tatay Digong, labanan po yan ng ebidensya. At kung paano dedepensahan si Pangulong Duterte. Tama, okay na po yung magmakaawa po kayo. Okay na po yun. Kaya lang, wala po sa kami ng ating Pangulong desisyon po niyan. Kasi may kaso nga po siya eh. So, ang desisyon po ng pagpapalaya ng ICC sa ating Pangulong Duterte, kapag napatunayan siya, walang kasalanan. Kaya yung pag-iingay-ingay nyo po dyan, pagsasayang nyo ng pera, yung pera na ginagamit, yung pamasahe nyo po papunta dyan, sabi nga nyo, malaki yung nagagastos nyo, eh magkaroon na lang po kayo ng ano, magkaroon na lang po kayo ng ini-sponsor na scholar na mahirap ng mga bata. At baka marami na po kayo na pag-aral. Hindi naman po kayo nakakapasok sa loob ng kulungan ng ating Pangulong Duterte. Bakit kayo kailangan mag-aksaya ng panahon at mag-aksaya ng pera po dyan, di ba? May pamamaraan naman po para sumuporta sa ating Pangulong Duterte. Di ba? Yung pagdadrama niyo po dyan, baka, ewan, hindi ko po maintindihan. Hindi ko na po pakikinggan po ang buong lahat. Masyadong maiinis ka lang po sa drama nila. Pero pag gumagawa po sila ng propaganda against the government, grabe. Makikita niyo po yung mga Facebook na kapag may pinost na magandang government, maraming magpo-post na ng anti. Pag tinignan niyo po yung mga profile, 6 lang yung follower, 50 yung followers, 5 yung followers, o 3 yung followers. Sa latang mga yung mga troll farm ba? Kaya tigil-tigilan niyo kami sa sa mga kaarte. Siguro marami po talaga mga supporters ng Duterte. Pero marami rin naman po yung supporters po ng mga taong na biktima po ng Dragon Wars. So, lang po, break even lang po siguro, di ba? Parang ganun. At kung sabi ko nga po, kung incentive po si Tatay Dico, makakalaya po yan. Huwag niyo na pong araw-arawin yung balita tungkol sa inyo, tungkol sa kalagayan ni Tatay Dico. Masyadong OA na. Hindi naman po mamamatay sa loob ng selda si Tatay Digong, hindi naman pababayaan ng ICC yan. Oo, nangangayayat, malamang 18 eh. Baka hindi po nasisikatan ng araw, walang kausap. Wala naman po siyang internet, hindi siya o yun, baka siguro po namimiss siya na po yung ilang fine ladies po ba yun? 13 o 11 fine ladies po. Anyways po, yun lamang po, medyo hindi po ako against po kay Tatay Digong. Pag tinignan niyo po yung Facebook ko, talagang pro Duterte po ako eh. Ever since pro Duterte po ako. Kaya lang may kasalanan yung tao eh. Kailangan niya pong pagbayaran. Hindi po pwedeng kapag nagkasala ka sa batas ng Pilipinas at international, lalo na po yung mga alleged na crime against humanity, mga pagpatay po lahat sa mga inosente, palalagpasin lang po. Wala pong ganun. Wala pong ganun. Dapat as a civilized society, country, kailangan po magbayad po nagkasala. Kung si Marcos din po nagkaganyan, si Ferdinand Marcos Jr., panagutin din po, dapat may magreklamo po. Kung wala magre-reklamo, wala po mananagot po yun, hanggang sa reklamo lang po tayo. Di ba po ba? Sige, yun lamang po at maganda gawin po sa lahat is patayin ko muna po pala to. Tapos sasabihin ko magbe-peace po tayo. Peace, peace. Peace, peace. Hindi po isda. Peace. Meron po talaga tayong F at saka P deficiency.
Sige po, ingat.